Iniulat ng mga otoridad sa Australia na iniimbestigahan nila si Katy Perry dahil sa alegasyon ng sexual assault na isinampa ni Ruby Rose. Tatalakayin natin ang mga alegasyon, ang posibleng imbestigasyon, ang posibleng kaso, kung ano ang maaari nating asahan sa susunod, kung sino ang i-interviewin, at ipapaliwanag natin ito kasama ang isang taong pamilyar na ngayon sa kung paano gumagana ang mga imbestigasyon sa Australia. Maligayan pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Kamanghamangang akusasyon laban sa sikat na personalidad ang laman ng balita ngayon. Inakusahan ni Ruby Rose si Katy Perry ng sexual assault sa isang nightclub sa Australia, 20 taon nang nakalipas. Malaking balita ito. Pinalaki pa ang balita nang magudyok ito ng opisyal na imbestigasyon ng pulisya na tatalakayin ko mamaya kasama ang eksperto kung paano ito maaaring mangyari. Pero ano bang pinagmulan nito, di ba? Kaya si Ruby Rose, nakilala sa mga pelikulang Resident Evil, John Wick, Pitch Perfect at The Meg, ay naglabas ng pahayag laban kay Katy Perry. Tungkol ito sa reaksyon ni Katy Perry sa performance ni Justin Bieber sa Coachella. Nag-post si Ruby Rose sa Threads na sinabi niyang sexual siyang inabuso ni Katy Perry sa Spice Market nightclub sa Melbourne. May pakialam ba sa iniisip niya? Sinabi niya, 4 na po na ako ngayon. Halos 2 dekada bago ko ito nasabi sa publiko. Pero sobra akong nagpapasalamat na umabot ako sa panahong nahanap ko ang aking boses. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang epekto ng trauma at sexual na abuso. Salamat sa pagkilala sa akin. Marami pa akong gustong talakayin, pero may nangyari. Sumagot ang kinatawan ni Katy Perry. Sinabing ang mga paratang ni Ruby Rose sa social media ay hindi lang mali, kundi mapanganib at pabayaang kasinungalingan. Si Gang Rose ay kilala sa paulit-ulit na paggawa ng seryosong paratang sa social media laban sa iba, na palaging itinatanggi ng mga pinangalanan. Hindi ako naniniwala yon ay tumutukoy sa isang partikular na bagay. Pero para sa konteksto, ilang taon na mula nang umalis si Ruby Rose sa Batwoman ng CW. Naglabas siya ng paratang sa mapang abusong kapaligiran sa trabaho at maling asal ng mga producer at executive. Na kung saan, sa totoo lang, tumugo ng Warner Brothers noon at sinabi nilang ito ay isang uri ng pagbaluktot ng kasaysayan. Sinabi nilang natanggal siya sa proyekto dahil sa maraming reklamo sa asal sa trabaho. Pero gusto kong balikan sina Ruby Rose at Katy Perry. Sa isa pang post, inakusahan ni Rose na nakita siya ni Perry na nagpapahinga sa kandungan ng kaibigan niya. Para makaiwas, yumuko siya. Inilis ang underwear sa gilid at hinaplos siya. Nakakadiri. Inilapit niya ang pribadong bahagi niya sa mukha ko. Kaya napadilat ako at bigla akong nagsuka sa kanya. Napakadetalye, napaka-espesipiko. Okay? Ngayon, nag-post din si Rose na, quote, bilang isang babae, sa maraming dahilan, ang pagbubukas tungkol sa W-on-W, babae laban sa kapwa babae, karahasan at sexual na pang-aabuso, mas mahirap ng 100 beses kaysa pag-usapan ang mga lalaking abusado. Para sa akin, ganun yun. At may malaking update pagkatapos. Nag-post si Rose sa Threads. Pupunta ako ngayon sa istasyon ng pulisya para alamin kung may pwedeng imbestigahan sa mga naranasan ko. Iniisip ko na lagpas na ito sa Statute of Limitations. Pero lalo lang itong dahilan para subukan. Nakakatuwa pa, dati niyang sinabi na ayaw niyang i-report ito sa pulisya. Nag-post siya na ayon sa kanya. Malaya si Perry na idemanda ako. Pero hindi niya gagawin dahil totoong nangyari ito. May mga litrato ako at nangyari ito sa harap ng maraming tao. Tama yan mula sa legal na pananaw. Si Katy Perry ay technically pwedeng magsampa ng kaso laban kay Ruby Rose para sa bagay na tulad ng paninirang puri. Dahil dito, sa tingin ko, ay ipapaliwanag niya na may mga maling pahayag na ginawa sa publiko sa social media. Kung si Rose ay nagsampa ng kaso na may ganitong mga paratang, malamang hindi siya pwedeng kasuhan ng paninirang puri. Dahil sa pangkalahatan, kapag naglabas ka ng mga paratang sa isang kaso, protektado ka laban sa mga kasong paninirang puri. Tama? May saysay naman. Kung sino man ay basta-basta na lang pwedeng magsampa ng kaso ng paninirang puri laban sa'yo dahil lang nagsampa ka ng kaso, matatakot ang mga tao na magsampa ng kaso. Matatakot ang kahit sino na lumapit sa korte at hindi iyon makatuwiran. Para sa mga pampublikong komento ni Ruby Rose laban kay Katy Perry, posible ba ang legal na pananagutan? Oo. Hindi ko sinasabi na magsasampa ng kaso si Katy Perry laban kay Ruby Rose. Pero isang bagay lang na dapat pag-isipan. Sige, mabilis lang. Para ito sa mga may alagang pusa dyan. Sino ba naman ang ayaw na maging malusog at masaya ang kanilang pusa, di ba? Kaya kailangan kong pag-usapan ang pagpapakain sa kanila ng smalls. Karamihan sa pagkaing pusa ay gawa sa mumurahing pampadami, mga byproduct ng karne at artipisyal na sangkap. Kaya apektado ang kalusugan nila.
Pero ibang smalls. Bakit? Gawa sa 100% human grade na sangkap na makikita mo rin mismo sa ref mo at walang preservative ang mga recipe nila. Protina ang pinagkukunan ng enerhiya ng pusa at kailangan din nila ng sapat na hydration para sa kalusugan. Sa kabutihang palad, ang smalls ay may hindi bababa sa 80% proteinang mula sa hayop. Dahan-dahang niluluto ang fresh na sangkap para mapanatili ang nutrisyon, hydration at lasa. 80% ng cat owners ang nagsabing gumanda ang pagtunaw, kuminis ang balahibo, at naging mas energetic ang kanilang pusa matapos pakainin ng smalls. Pati eksperto ay pumupuri rito. Pinanggalanan ng Forbes ang smalls bilang top cat food. Ang mga BuzzFeed reviewers ay nagsabing gustong-gusto ito ng kanilang mga pusa. Mahalaga ang pagkain ng pusa para sa kanilang kalusugan. Subukan ng smalls para makakuha ng 60% diskwento sa unang order, libreng shipping, at treats habang buhay sa smalls.com/sidebar. Ngayon, gusto kong puntahan ng sa tingin ko ay pinakabagong sagot ni Ruby Rose na naipost online. Sabi niya, "Hi, huling update tungkol dito. Mayong hapon natapos ko na ang lahat ng aking mga ulat." Ibig sabihin, bawal na akong magkomento, mag-repost o magsalita sa publiko tungkol sa mga kasong yon o sa mga sangkot. Magmumuka itong parang hindi ko pinapansin ang lahat, mula sa mga mensaheng sumusuporta hanggang sa mga karanasan ng ibang tao. Pero hindi yun totoo. Karaniwan na itong hinihiling ng pulisya. At sa maraming paraan, nakakagaan din ng pakiramdam. Magsisimula na akong magilom at pansamantalang magpatuloy. Mahal ko kayong lahat. Hulaan mo kung ano, malaking balita na ito. Ayon sa KTLA Lima, iniimbestigahan ng Melbourne team ng mga detektib para sa sexual na paglabag at pang-aabuso sa bata ang isang matagal ng kasong sexual na pag-atake noong 2010 sa Melbourne. Sinabi sa pulisya na naganap ang insidente sa lisensyadong establishmento sa Melbourne CBD. Dahil patuloy pa ang imbestigasyon, hindi nararapat na magbigay pa ng karagdagang komento sa ngayon. Ang ibig sabihin ng CBD ay Central Business District. At si Perry mismo, para malinaw, ay hindi tumugon sa claim na ito. Masasabi ko rin na sa halos ganun ding panahon, noong Abril 14, iniulat na nag-post siya sa isang Instagram story na may nakasulat na, "Mahal kita." Kasama rito ang larawan ng kanta niyang By the Grace of God mula sa album na Prism 2013. Ikaw na bahala kung paano ito intindihin, pero kailangan ko pa rin itong banggitin. Sa panayam ng The Herald Sun, ayon sa ulat ng Rolling Stone Australia, ito ay mula sa dating manager ng Melbourne nightclub. Sinabi ng Spice Market na ngayon ay sarado na wala itong alam sa insidenteng ikinuwento ni Rose noong gabing yon. Anya, magkasama silang dumating. Kasama rin nila ang hair at makeup artist ni Katie at isang kaibigan ni Ruby. Sobrang hirap nito para sa seguridad dahil 600 tao roon at si Katie paulit-ulit lumalabas, sumasayaw at pumupunta pa sa gitna ng mosh pit. Nasa loob sila ng genie bottle na siyang VIP room daw at umiinom at kung ano-ano pa, pero karamihan ay nandun lang sila at ginagawa ang gusto nila. Hindi ako alam sa anumang umunit pag-atake o may nagsuka. Ayon sa kanya, parehong lasing sina Rose at Perry. Pero hindi naman daw sila sobrang lasing o wala sa sarili. Pareho silang sobrang mainom. Para maiwasan ng mapikturan silang lasing, nag-ayos kami ng sasakyan at driver na maghihintay sa labas ng pasukan ng hotel sa Collins Street. Inihatid namin sila sa likod, paakyat sa fire exit at pinasakay sa sasakyan. Bago simulan ng imbestigasyon at posibleng mangyari, kailangan ko munang sabihin ito. Hindi ito ang unang beses na pinuntirya ni Ruby Rose si Katy Perry. Hindi, nung 2017 iniulat na pinuna niya ang kantang Swish ni Perry dahil nakita ito noon bilang posibleng diss track kay Taylor Swift. Initweet ni Rose na nakakainis ang pagre-rebrand bilang political activist tapos biglang tinalikuran at bumaba ng antas, lalo na sa dami ng nangyayari sa mundo. Isa pa itong kailangan kong punahin. May ilang bagay na napansin o muling nabigyang pansin matapos lumabas ang mga alegasyon ni Ruby Rose gaya ng kay Anna Kendrick. Kaya nagbibiro siya noong 2014 sa isang pag-guest kay Conan O'Brien na hindi tama ang paghawak ni Perry sa kanyang dibdib nung tinawag niyang kakaibang gabi. Noong 2011, inakusahan ni Josh Kloss na lumabas sa music video ni Perry na Teenage Dream si Perry ng verbal abuse at inilantad umano ni Perry ang pribadong bahagi ni Josh Kloss sa isang party ng walang pahintulot. Inakusahan ni Tina Kendalaki, isang Georgian-Russian TV host, si Perry ng hindi tamang paghawak at paghalik. Noong 2018 habang hurado sa American Idol, hinalikan ni Perry sa labi si Benjamin Glaze. Hindi ito itinuring ni Glaze na sexual harassment,
ngunit aminadong hindi siya komportable. Gusto kong malaman ang posibleng takbo ng investigasyon sa Australia. May tagdang panahon ba para magsampa ng kaso? Pwede bang ma-interview o maaresto si Katy Perry? Sino pa ang pwedeng ma-interview? Yan ang gusto kong pag-usapan. Ngayon, papasok ko si Mike King. Bakit? Bukod sa pagiging mahusay na panauhin, dating police commander, host ng Profiling Evil at may akda ng Wolves in Sheep's Clothing, may natatangari siyang kaalaman sa investigasyon sa Australia. Ano ang ibig kong sabihin? May 4 na bahagi siyang dokumentaryo sa Australia na ilalabas sa Abril 22 tungkol sa isang serial killer. Malaking balita ito dun na yon. Salamat sa pagdalo, Mike. Para mabigyan ng kaunting perspektibo ang lahat, medyo familiar ka sa kung paano isinasagawa ang mga investigasyon sa Australia. Tama ba? O Jesse, sa katunayan, nagkaroon ako ng pagkakataon sa loob ng 7 taon na magtrabaho sa buong bansa ng Australia sa bawat isa sa mga estado nito. Nakilala ko ang maraming komandante mula sa iba't ibang grupo, pati na rin ang pag-upo ko sa mga opisina ng pulisya ng Victoria. Kaya naman interesante sa akin ang kasong ito mula sa iba't ibang pananaw. Hindi lang ang mga pagkakaiba ng batas ng US at ng Australia ayon sa pagkaintindi ko, kundi pati na rin ang paraan ng kanilang investigasyon. Maaari mo bang pag-usapan yan? Bago tayo magdetalye, paano ito naiiba? Ano ang pagkakaiba ng investigasyon sa Australia at Amerika? Alam mo, palagi kong tinitingnan ng mga pulis sa Australia ng iba dahil sa palagay ko, mas magaling talaga sila pagdating sa pagresolba ng mga alitan at iba pang bagay. Dapat nilang matutong makipag-usap at subukang kontrolin ang mga tao sa di nakamamatay na paraan. Ang kasong ito ay walang kaugnayan sa hindi nakamamatay na paraan maliban sa kakaibang pag-iisip. Sa tingin ko, magkakahawig ang mga batas. Pero sa maraming kaso ay nasa ilalim ang mga ito na mga tuntunin ng reyna. Kaya medyo iba ito at minsan mahirap maintindihan. Pero kapag dumating ka na sa pinakaubod ng mga legal na aspeto, lalo na sa kaso na ganito, sexual na pang-aabuso, kahit nasaan ka pa, Australia man, Estados Unidos o saan mga lugar, sexual na pang-aabuso pa rin yon. At may mga batas sila, maaring iba ang tawag nila kumpara sa kung paano natin tatawagin o ikakategorya ang kasong ito. Sige, kaya sa ganitong konteksto, parang malaking bagay na naglabas ng pahayag ang Victoria Police Department. Babasahin ko ulit ito. Iniimbestigahan ng Melbourne Sexual Offences and Child Abuse Investigation Team ang lumang kaso ng sexual na pang-aabuso sa Melbourne noong 2010. Sinabi sa pulisya na naganap ang insidente sa isang lisensyadong establishmento sa Melbourne CBD. Dahil ongoing pa ang investigasyon, hindi muna dapat magbigay ng komento. Hindi rin nila nabanggit si Ruby Rose. Hindi binanggit si Katy Perry pero pinag-uugnay ng lahat ang mga nangyari. Ang katotohanan na nag-aanunsyo sila ng investigasyon dito at parang may unit silang nakatalaga para sa mga kasang may kinalaman sa mga lumang reklamo ng sexual na pang-aabuso. Pamilyar ka ba sa unit na ito? Sa pangkalahatan, parang malaking bagay ang pag-anunsyo nila nito. At para sa akin, Jesse, kapag tinitingnan ko ito, ang mga Australiano ay sanay makipag-usap agad sa media at pagkatapos ay hindi na naglalabas ng impormasyon. Hindi sila nagbabahagi ng impormasyon. Hindi nila sinasabi kung nasaan na sila sa proseso. Malayo ito sa nangyayari dito. Kahit na mabilis silang humarap, umamin, at minsan ay tanggapin ang ilang mga katotohanan, pero hindi nila ibinabahagi kung anong nangyayari sa kasalukuyang investigasyon. O ibig ko sabihin, nabanggit mo pa nga itong dokumentaryo na paparating at ilang mga natuklasan namin sa mga cold case. Kinuha nila ang impormasyon pero nagkaroon ng hadlang at di na nagbahagi. Interesante rin kasi kakaiba ang paraan ng pagsasalita ng mga Australiano para sa marami sa atin dito sa Estados Unidos. Kahit naintindihan natin sila, iba ang mga salitang gamit nila. Kaya kapag sinasabi nilang historical case, iniisip natin na ito ay gumagawa ng kasaysayan. Sa totoo lang, ang ibig nilang sabihin ay, hey, ito ay isang cold case o lumang kaso na binabalikan natin mula sa kasaysayan at tinitingnan ulit. At may obligasyon tayo. Maaring dahil sa kasikatan ng mga taong sangkot o dahil lang talaga na sila ay medyo maunlad mag-isip pagdating sa sexual na pang-aabuso. Iniimbestigahan nila ang krimen or paratang dapat kong sabihin. At saka, ibig kong sabihin, narinig mo na rin ito ng kaunti mula kay Ruby Rose. Pero ginawa ko ang lahat ng makakaya ko sa pananaliksik tungkol dito.
At hindi naman ako isang abogadong Australiano. Mukhang walang issue sa tagdang panahon ng pagsasampa ng kaso. Kaya kahit 2010 pa ito nangyari, posible pa ring magkaroon ng pananagutang kriminal si Katy Perry. Tama, ibig kong sabihin, maliban na lang kung mali ang pagkakaintindi ko rito. Hindi, sangayon ako sa iyo dyan. At muli, hindi ko rin gaanong naintindihan ang kanilang criminal code. Pero kung tama ang pagkakaalala ko, noong mga 2007 o 2009, gumawa sila ng ilang pagbabago sa mga batas kriminal na pumapayag sa pag-uulat. Walang statute of limitations o walang hangganan pagdating sa isang bagay na patuloy na nangyayari. Ngayon, magiging interesante kung mabigat ang epekto niyan sa pag-usad dahil kahit sabihin nilang oo, bubuksan namin ang kaso, titingnan at tutugon kami. Hindi ibig sabihin nun na makakakuha sila ng ebidensya mula noon pa o makakaasa sa testimonya ng mga saksi mula noon pa. Pero binubuksan nito ang pinto. At iniisip ko rin kung hindi ba nito ginagawang mas malinaw ang daan para sa isang tao kung pipiliin nilang magsampa ng kasong sibil sa kasong ito imbes na kriminal. Ipaliwanag mo sa akin kung paano isinasagawa ang investigasyong ito. Dahil narinig natin ang sinabi ni Ruby Rose, kung paniniwalaan natin siya sa ngayon. Ito ang mga paratang niya. Sabi niya, nagpunta siya sa pulis at nagkwento. Paano isinasagawa ang interbyong yon at ano ang gagawin nila pagkatapos? Sa tingin ko, bilang isang investigador, kailangan mong isaalang-alang una sa lahat na karaniwan ang pagkaantala ng pagsisiwalat matapos ang sexual na trauma. At hindi natin dapat sabihin dahil lang nangyari ito 15 o 20 taon nang nakalipas. At may mga pabago-bagong ulat kung kailan talaga nangyari ang bagay na ito. Ngayon, napapokus tayo sa mga testimonya tulad sa Spice Club kung kailan nangyari ang insidente. Pero sigurado ba tayong yun nga ang parehong pangyayari? Hindi pa natin alam. Pero tandaan na karaniwan ang naantalang pagsisiwalat. Sa palagay ko, dapat nating tandaan na kailangan ng panahon para maibunyag ng mga tao ang ganitong bagay, lalo na kung isa itong sexual na karanasan sa kapwa kasarian. Minsan mas mahirap pag-usapan yan kaysa sa ibang bagay. Pero malinaw naman, kailangan mong isipin, sige, bakit na yun lang ito lumabas? Kailangan mong isaalang-alang ang katotohanan at kung anong interpersonal na pangyayari ang nagdulot kay Ruby Rose na magsabing handa na siyang gawin ito ngayon. Kung ito man ay isang biglaang reaksyon lang na parang, uy, ikakalat ko na, inatake niya ako o hindi, hindi natin alam. Dati, kinukwento niya ito bilang nakakatawang kwento ng kalasingan, pero ngayon ay seryoso na itong sexual na pang-aabuso sa kanya. Kailangan mong pag-isipan, posible bang hindi talaga ito magandang paraan? Baka gusto lang niyang gumante o may inaayos siyang sama ng loob. Kaya para sa isang investigador, habang binubuo mo at sinusubukang alamin kung anong ebidensya ang meron ka, kailangan mo ring isaalang-alang ang mga bagay na iyon. Wala sa mga iyon ang ibig sabihin na totoo o hindi ang kwento. Kailangan mo lang tiyaking isinasaalang-alang ang lahat. Naniniwala ako na itong Spice Market, itong nightclub, sa tingin ko ay nagsara na ito. Tiningnan ko ang Instagram nila at mukhang huling gabi nila ay Enero 1, 2026. Naisip ko, paano nila nakukuha lahat ng footage mula 2010? Available pa ba yun? Ibang panahon na, parang kahapon lang, pero nagbago na rin. Paano kaya nila ginagawa yon? Alam mo, may isang dating retiradong kumander ng pulisya sa Victoria na lumabas sa balita sa Australia na pinag-uusapan ito noon. At kailangan kong sumang-ayon, una sa lahat, hindi sila makakakuha ng anumang CCTV coverage o video footage mula mismo sa venue maliban na lang kung may isang tao dahil sa kasikatan ng mga nandoon na personal na nagtabi noon. Hindi ko inakalang magkakaroon ng opisyal na record saan man, lalo na ngayon na halos lahat ay nagre-record gamit ang mobile device sa lahat ng oras. Maaring may ilang piraso ng mga videong nagpapatibay sa kwentong ito na titingnan at isa sa alang-alang ng mga pulis ng Vic. Paano nga ba nila makukuha yon? Paano nila ibig kong sabihin nightclub yon? Paano ka pa makakakuha ng mga saksi, mga taong nandoon? Saan ba sila magsisimula? Sa tingin ko, nagsisimula yan sa katotohanan ng sina Katy Perry at Ruby Rose yan. At siguradong marami magsasabi na, ay naalala ko yan, napanood ko yan, or may video ako yan.
at maaring piliin nilang magsalita tungkol dito. Maaring mangyari rin na ang sinasabing biktima sa kasong ito ay kumontak sa mga taong nakausap niya sa nakalipas na 20 taon na nagsasabing, "Oo, naalala ko yon," at handa silang lumantad at sabihing, "Oo, nag-usap kami." Kaya ang paghahanap ng saksi kahit 20 taon na ang lumipas ay maaring hindi mahirap, lalo na dahil sikat ang mga sangkot. Paano naman ang kwento ng dating manager? Anong masasabi mo tungkol doon? Sa madaling salita, sinabi niya ulit na parang lasing sila. Pero hindi raw siya nakakita, hindi nasabihan, o hindi nagulat ng kahit ano na magpapakita ng nangyari o susuporta sa mga sinasabi ni Ruby Rose. Hindi ibig sabihin na hindi talaga nangyari, pero siya ang dating manager. Masasabi ko na mas mapagkakatiwalaan siya kaysa sa iba. Dahil wala siyang personal na interes sa kahit anong panig ng usapang ito. Iniisip ko talaga ito. Kung may sinasabing sexual na pang-aabuso sa club na pinamunuan niya, hindi ko alam. Siguro dapat pag-isipan yon. Sa tingin ko, magandang punto mo pero mula sa pananaw ng risk. Baka sinasabi lang niya na, oy, puro lang lasing ang mga tao at walang nangyari para mabawasan ang panganib sa kumpanya. Hindi ko alam kung pwedeng siya mismo ang tamaan nito. At kung tama ang research mo at sarado na ang kumpanya, sa tingin ko, mas malamang na ito ay isang independenteng saksi lang na nakakakita ng lasing na asal gabi-gabi. At malamang na matatandaan niya based na rin sa kasikatan ng pangyayari kung nangyari man o hindi. Tama ka, hindi ko kayang pantayan ang punto mo. Hindi rin naman niya kailangan magsalita sa media tungkol dito. At mukhang ginawa yon ng dating manager na ito ayon sa ulat. Kaya puntos yon para sa'yo. Ibig kong sabihin, sa ideya, wala naman siyang personal na interest dito. Bakit pa siya magsasalita? Pwede naman niyang sabihin na wala siyang komento. Pwede rin niyang sabihin na hindi niya naalala o kahit ano. Pero naging tiyak talaga siya sa sinabi niya. At muli sa tingin ko, iba talaga ang dinamika dahil sa kasikatan ng mga tao. May mga taong handang sumugal dahil naniniwala silang magdadala ito ng pansamantalang kasikatan sa publiko. Itatanong ko lang, nabanggit ko sa simula na may mga naunang ugnayan kina Ruby Rose at Katy Perry. Kaya ang kinatawan ni Katy Perry ay binatikos si Ruby Rose dahil umano sa paggawa ng maling pahayag. At nabanggit ko rin ang palitan ng sagot ni Ruby Rose at ng Warner Brothers nung isang pagkakataon. Nabanggit ko kanina na may iba pang mga alegasyon mula sa ibang tao tulad ni Anna Kendrick at iba pa tungkol kay Katy Perry. Gaano kadalas tinitingnan ng mga investigador ang ganito at sinasabing may alegasyon mula kay Ruby Rose? Tingnan din ang iba pa niyang mga alegasyon. Sige, tingnan natin ang alegasyon kay Katy Perry at kausapin ang iba pang naglabas ng reklamo. Pero, nakikipag-usap ba sila kay Anna Kendrick? Walang koneksyon ito sa Australia. Binanggit niya ito noong 2014 sa Conan O'Brien. Paano nila tinitingnan ng ganito? Kung ako ang may kaso, siguradong titingnan ko ang mga ganitong bagay. Alam mo, bumalik ako at nagsaliksik tungkol kay Katy Perry, halimbawa. Unang malaking hit niya, I Kissed the Girl. May ibig ba yon? Siguro wala. Pero sa ganitong konteksto, pwede bang maging interesante? Kapag may mga alegasyon na lumalabas tungkol sa medyo matitinding asal sa iba't ibang lugar, kailangan mong isaalang-alang yon. Naalala ko nung nagsisimula pa lang ako matutunan ang siming at agham ng profiling. May dating profiler na nagsabi sa akin, tandaan lang, ang nakaraang asal ay nagpapahiwatig ng asal sa hinaharap. Kaya kailangan mong isaalang-alang ang mga paulit-ulit na uri ng pag-uugali na madalas ay parang lumalapit na sa panganib. Para sagutin ang tanong mo, gusto ko sanang makapanayam ang bawat isa at itanong kung ano talaga ang naalala nila. Paano naman ang pag-interview kay Katy Perry? Paano kaya yon gagana? Iimbitahan ba siya na pumunta sa Australia? O gagawin ba nilang interview sa pamamagitan ng Zoom? Ibig kong sabihin, paano nga ba talaga yon ginagawa? Una sa lahat, sa tingin ko hindi siya papayag na magsalita kahit tanungin pa siya. Pero baka sa kabilang banda, mapilitan siyang magsalita para ipagtanggol ang pangalan niya. Pwede siyang sumakay ng eroplano, pumunta ron at sabihing, gusto ko kayong kausapin na yon. Tapos pumasok kasama ang abogado at gawin ito. Sa tingin ko, hindi ito ang klase ng kaso na masasabi mong gusto ka namin pumunta sa Australia at gumugol ng 14 na oras sa eroplano para lang magpa-interview tungkol sa kasong ito. Gagawin nila ito sa Zoom or katulad ng ginagawa natin ngayon? Pupunta ba sila kailanman sa Estados Unidos?
Posible, lalo na kung patuloy silang makakatanggap ng maraming pressure mula sa komunidad o sa mga mamamayan at media at iba pa. At may mga tao dito na kailangang interviewin. Maring sabihin nila, uy, sulit ito na. Magpadala tayo ng isa sa mga investigador natin sa eroplano, papuntahin sila dito at hayaan silang makipag-usap ng harapan sa mga tao. Gusto kong maging malinaw. Mga alegasyon pa lang ito sa ngayon, mga alegasyon lang na kinakaharap ni Katy Perry. Hindi natin alam kung may sumusuportang ebidensya o ebidensya nagpapatibay rito man o wala. Kailangan ko lang itanong, habang nagsisimula ang investigasyon, ayon sa alam mo sa proseso ng kasong kriminal sa Australia, paano ang pag-aresto at pagsasampa ng kaso roon? Halos katulad din ng sa atin. Sa ganitong kaso, sa tingin ko, maglalabas lang sila ng dokumento at ipapaalam sa abogado, tapos sasabihin na pwede kang sumuko at magpa-booking. Hindi ko alam kung papayagan siyang mabooking ng digital at saka na lang pupunta para sa aktual na proseso ng kasong kriminal. Pero sa tingin ko, halos pareho lang ang magiging proseso gaya dito sa atin. Kailangan natin tandaan na dito sa atin, malamang isasakay natin siya sa eroplano at i-extradite pabalik kung hindi siya kusang babalik. Tama, magandang punto yan. Sige, Mike King, tingnan natin ang mangyayari. Salamat sa oras mo, sir. Salamat, Jesse. Masayang makita ka. At iyan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar, mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, paki-subscribe na lang sa YouTube, Apple Podcast, Spotify, o saan man kayo nakikinig ng inyong mga podcast. Panurin kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram, at News Nation Show na Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes 11 PM Eastern. Kita-kit sa susunod, mga kaibigan.